Mula sa sinaunang Diyos hanggang sa makabagong buhay, ang kalinga ng Pilipino ay patuloy na umaagos. Ngayon, sa buhay natin. Bago ang mga barko, bago ang krus, kami namumuhay sa ilalim ng bathala. Si Bulol, si Mariang Makiling, at si Apolaki. Ang mga anito na naninirahan sa puno, ilog, at bundok. Nag-aaray kami ng pagkain at bulaklak sa anito upang magkaroon ng ani, proteksyon at kalusugan. Gumagamit kami ng baybayin upang isulat ang aming mga kwento. Nagtatanim ng palay gamit ang lunas at sungkapan. Nagsasaya sa pamamagitan ng kundiman at tinikling. Oh, bathala! Oh, mga anito! Tanggapin ninyo ang aming handog. Gabayan ninyo kami sa aming pamumuhay. Hindi ilan Diyos ang kahoy at bato, kundi ang Espiritu na kasama sa araw-araw na buhay. Sa bawat bulaklak na inihahandog, sa bawat dasal sa ilalim ng puno. Doon nabubuo ang malalim na ugnay ng Pilipino sa kalikasan at sa di nakikita. Ang paggalang sa ninuno at spirito, ito ang ugat ng ating mga kaugalian hanggang ngayon. Tito Romy, tuloy po kayo. Kain po muna. May adobo at lumpia po. Ito po ang patuloy na buhay ng ating hospitality, mula sa sinaunang pag-aalalay sa bisita hanggang ngayon.
Tuwing undas, bumabalik tayo sa ugat. Lola, bakit po tayo pumunta rito? Dahil ang paggalang sa mga yumao ay mula pa sa ating mga ninuno na nag-aalay sa anito. Ngayon, ito ay naging pagdalaw sa puntod. Dati anito, ngayon ay santo at ninuno, pero ang diwa ay pareho. Hindi natin sila nakakalimutan. Kahit may cellphone na tayo, ang yakap at dasal sa puntod ay nananatili. Mula sa anito at bathala, sa baybayin at ritual ng sinauna, hanggang sa po at opo, pagtanggap sa bisita at pagdalaw sa puntod tuwing undas. Lahat nito ay bahagi ng iisang kalinangan.